With our very first speaker, as we start our spiritual formation, I invite the St. John Bosco Parish Priest, Reverend Father Ting Mishano SDB. Thank you, Sa. Thank you, Brother Jerry. Pero hindi ko man mapantayan yung inyong energy. Bago magising lang ako. I'm very happy to see not all of you, few of you, may mga darating pa. But I'm very happy na nabuo natin ito, lalo na ang Parish Liturgical Music Ministry, ang kauna-unahan, how do you call this? Assembly ng lahat ng choirs ng ating parokya. I think this is mandated by the diocese, no? Na kanya-kanya na. Per parish ang assembly or formation ng mga choirs, hindi na lahatan sa diocese. So thank you for coming and welcome. Good morning sa inyong lahat. I'm supposed to talk about the spiritual side of the music ministry. Ngayon, pinag-iisipan ko, saan ko kukunin yung ipapamahagi ko sa inyo. And then I found one of my new books na nandun sa aking office. Ang pangalan nito, it's all about the liturgy actually. Ang pangalan title ng libro ay The Spirit of the Liturgy. Alam niyo sumulat ito, isa sa pinakamagaling na Katoliko ng ating simbahan. He is the Pope. He was the Pope. The late Pope Emeritus Joseph Ratzinger, yung dating Papa natin na bago si Pope Francis, si Pope Benedict, siya Pope Benedict XVI. Kung hindi niyo pa nalalaman, Pope Benedict ang parang pagkakilala sa kanya, he is a theologian. Ibig sabihin, he is a teacher ng theology na tungkol sa Diyos, tungkol sa ating pananampalataya. He is one, if not the best, teacher ng theology ngayon. Ngayong modern age natin, kapanahunan natin. Pwedeng ipantay siya dun sa mga santo nating nagturo ng theology, sila St. Thomas, St. Augustine. Pwede siya ipantay. Ganun kagaling po si Pope Emeritus Benedict XVI. Pero baka hindi nyo alam, Pope Benedict was a liturgist. Ang galing niya sa liturgy. Alam niya ang liturgy. No, yung ating mga ginagawa upang sambahin at lumapit sa Diyos. He is a very excellent liturgist. Kaya siya yung pinag-aralan niya talaga, yung sa misa natin, siya ang nagdagdag nung yung binabanggit natin si St. Joseph. Dati wala nun no? Si Mama Mary tapos mga apostol na. Idinagdag niya yung St. Joseph. Kasi St. Joseph is the patron of the church. Kailangan banggitin siya kahit sa misa. So ganun ang pag-iisip ni Cardinal Pope Emeritus. So ito yung ibabahagi ko sa inyo. Ngayon, medyo sabog pa to. Kasi theologian to Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya masyadong unawain in one reading or two readings. So ang plano ko, dahil hindi pa kayo kompleto, I will produce, let's say, notes. Yung ibabahagi ko sa inyo, at itatagalog ko na rin para mas maintindihan niya. Sa English ang ibabahagi ko sa inyo. Pero napakaganda. He is not only a theologian, a liturgist, he is very good in spirituality. No, ang kaganda ng mga ideas niya
Hindi lang sa ating religion, kundi sa ating spirituality. At yun ang nagustuhan ko sa tao ito. So, ang title talaga nito ay Music and Liturgy sapagkat wala namang saysay ang pagkanta, ang music. Kung hindi natin sa misa, halimbawa, o sa mga celebration natin, kung hindi natin mauunawaan kung ano talaga yung liturgy. So, dalawang bahagi ito, liturgy at music. So far, meron akong kaunting kaalaman sa music at mas marami siguro sa liturgy, sa theology. So, may combine natin ito. Pero ito ay bunga ng pag-iisip at pagsusulat ni Pope Benedict XVI. So, unang-una, why is music important in liturgy, in our religion? Because our religion is based on the Bible. Our religion is based on galing sa Biblia. No? Yun ang unang inaano natin, ginagamit natin. And in the Bible, music was mentioned so many times. Music. At itong sabi niya. It occurs 309 times in the Old Testament and 36 times in the New Testament. So, very important ang music sa Biblia at sa religion natin, ating pananampalataya, sapagkat ang ating pananampalataya hango sa Biblia. Now, why is music important? Because our religion is about us and about God. And when you come in contact with God, mere words is not enough. Hindi sapat na magsalita tayo. Kailangan tayong kumanta when you deal with God. And I will, that mga babanggit ito mamaya, because we are dealing with love. We are dealing with love. And when you deal with love, there should always be music. There should always be song. And lahat ng mga karanasan ng isang tao ay napupukaw, lumalabas kapag nakahaluan ito ng music or song. Areas of our existence are awakened spontaneously by a song. So kapag tayo umaawit o nakakita ng music, yung gumaganda ang ating pakiramdam, yung we're getting interested. Kasi nai-express natin ang ating buhay, we can best express it through our song. Okay? So, yan ang parang panimula. Music is part of our faith, our religion, and music is part of our life. Ang unang gusto niyang ipahayag dito, that music, lalo na bahagi ng liturhiya, music is about salvation. Pagliligtas natin sa ating buhay, sa ating pagiging Christian. Music is part of God saving us. Inililigtas. Dahil nga, ang music ay bahagi ng liturhiya. At ang liturhiya ay tungkol sa ating pananampalataya, relationship with God. The first time that music or song was mentioned in the Bible, di ba ang Bible, dalawang bahagi? Ano yung unang bahagi ng Bible? Old Testament. The first time it was mentioned in the Old Testament, Biblia na rin, ay nung iniligtas ng Diyos sila Moises doon sa pagtawid nila ng Red Sea. Natanda yung Ten Commandments kung na-panood ninyo. Di ba yung dagat? Hinahabol sila ng mga Egyptian, papatayin sila. Dagat yung nasa harap nila. Takot sila. So anong sinabi ng Diyos kay Moises? Hawiin mo. Hawiin mo yung dagat. Oh, you raise your staff. Yung tungkod mo, yung taas mo. Para mahawi. Ganoon na. Nahawi yung dagat. Nakatawid sila. At nung lahat ay nakatawid na, bumalik ulit, naging dagat ulit. Sumusunod yung mga Hudyo. Mga Egyptian. Sila ang nalulod. Sila ang namatay. No?
At dahil doon, tuwang-tuwa yung mga Hudyo sapagkat iniligtas sila ng Diyos. At dahil doon, sila ay umawit. Kumanta sila. For the very first time sa Biblia, binanggit that the Jews sang a song. Ang tawag sa kanta ay the Song of Miriam. Nakalimutan ko yung Biblia ko sa pagmamadali ko eh. Tingin ko may mga Bible kayo. Exodus chapter 14, the Song of Miriam. No? So, dahil doon, sabi ni Pope Benedict, the song, especially in the liturgy, has always got to do with salvation. Sana isipin niyo, yung inyong pag-awit, pagdalo sa misa, sa choir, ay tumutulong para iligtas ang inyong kaluluwa. It's a time of salvation. Hango dito. At sumunod din si Jesus. Tayo bilang mga Kristiyano at mangyayari ito sa mahal na araw. Tayo ay ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. Ano yung ginagamit sa binyag? Ano yung ginagamit pang binyag? Tubig. So tubig na naman, inililigtas tayo sa pamamagitan ng tubig. At dapat, kakanta tayo. So yung part ng baptism sa Easter Vigil, mahalaga yun kung anong kakantahin ninyo. Ang isa sa isip nyo, pag kinakanta niyo yun, inililigtas ako ng Diyos. Galing yun kay Moises, nung nangyari kila Moises. Iniligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ng tubig at sila ay umawit. So yung mga kanta ninyo sa Easter Vigil, lalo na pagkatapos ng binyag, sana may makabuluhan, no? Because it is God saving you. So number 1 yan. Ang mga kanta, lalo na sa liturhiya, ay tungkol sa ating kaligtasan. And that is the theological basis of singing in the liturgy. Bakit tayo kumakanta sa misa? God is saving us. So, hindi lang pag-awit, pagiging choir namin. Tandaan ninyo, may spiritual dimension yan. Iniligtas kayo ng Diyos sa pamamagitan at ina-express niya sa pamamagitan ng pag-awit. Pangalawa, sa Biblia ay may tinatawag tayong salmo. Psalms. Okay? So, yung mga salmo, diyan nahahango ang kalimitan ginagamit natin mga awit sa Santa Misa. So, ito yung kinanta nila ng mga Hudyo nung sila ay iniligtas ng Diyos mula sa Egypto nung tumawid sila sa dagat. The Song of Miriam. May maalala nito. Tinatawag the Song of Moses. Pero actually, ang kumanta nito ay si Miriam, yung kapatid ni Moses. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord because He has won a glorious victory. Responsorial sa ito, Isa sa mga responsorial sa ito. So, pag inaawit ito sa Easter Vigil, tandaan ninyo yung storya nito. I will sing to the Lord because He has won a glorious victory. He has thrown the horses and the riders into the sea. The Lord is my strong defender, and so on. Yung storya ng pagtawid nila sa dagat, every year, binabasa yun. Hindi basahin yun, storya na yun. Sapagkat, yun ang storya ng ating pagliligtas. So yung kakanta, kung sino man ang mapipili sa inyo, nung responsorial na yun, hindi ko na alam kung anong reading yun. It should be the second or the third reading. Yung kakanta ng responsorial na ito, Song of Miriam. Gandahan ninyo, sino man, because that is the original, the meaning of singing in the liturgy. At sinasabi ko, pangalawa, yung mga salmo. Ang mga salmo ay
Yung mga kalimitan na, dapat kasi ito yung kaibahan ng kinakanta sa liturgy at sa ibang okasyon. May kaibahan. So there is liturgical or sacred music and there is secular music. So ito, hindi pa natin ito nagagawa dahil hindi ko pa talaga napag-aaralan yung lahat ng kanta natin. There should be no secular song in the liturgy. Alam niyo secular pop song? Kahit na yung mga Christian music. The Christian music are based on pop culture na hindi base sa ating religion. Sinasabi ko, our religion, our liturgy, and especially the music should be based on the Bible, especially the Psalms. So kung maaari, ang kakantahin natin ay maaari base sa mga salmo o sa Bible. And the story of the Bible. So yun ang pangalawa, the Psalms. Because the Psalms from the Bible are hymns to God. Ganyan ginawa ang mga salmo. At sa tradisyon natin, ang lumikha ng halos lahat ng mga salmo ay si Haring David. Si Haring David. At actually, si Jesus ang anak ni Haring David. So si Jesus talaga ang tunay na hari. At yung lahat ng ginawa ni Haring David patungkol sa Diyos, patungkol kay Jesus yun. So yung salmo lahat ay patungkol kay Jesus. Kaya napakahalaga gamitin ang mga salmo sa liturhiya, sa liturgy. Kaya, napakahalaga ng responsorial psalm. Diba? Salmo responsorio. Sapagkat ito ay ginawa ni Haring David, ginawang kanta, at ito talaga ay papuri sa Diyos, papuri kay Jesus. So yung Salmo Responsorio, hindi lang basta babasahin ng lector, tapos magre-respond tayo. Hindi lang ganon. Yun ay papuri kay Jesus. Kaya napakahalaga nun. Kung sino man, sana dumating yung araw na, lalo na paglinggo, at yung mga mahahalagang pagdiriwang, kakantahin natin ang responsorial psalm. Yun po talaga ang rule sa liturhiya. Kinakanta ang responsorial psalm. Salmo Lahat ng salmo ay sinaawit ni Haring David. At dahil si Jesus ay kahalili ni Haring David, at ang salmo ay patungkol kay Jesus, ang paparnal kay Jesus sa salmo ay inaawit. Okay? So, isa pang parang paalala sa atin. At kung susuriin talaga ninyo, the Psalms are an expression of the experience of man, again, and the salvation of God. Doon sa Salmo, there are 150 Psalms, Salmo 150. Yun ay mga karanasan ng tao. Lalo na kung may problema, may kahilingan, nanganganib ang buhay, naandun lahat sa Salmo. At yung parang response ay yung pagliligtas ng Diyos. So ganyan ka, ganito ako, sabi ng Diyos. Ililigtas kita. Ganun kahalaga yung Salmo. They express all the experiences that man has experienced on earth. Okay, number 2 yan. Number 3, the Holy Spirit. Bahagi ang Holy Spirit sa mga kanta, lalo na sa liturgy. Because the Psalms and the Bible, kung saan natin hango ang mga awitin natin, is the product of the Holy Spirit. At ang sinasabi ni Pope Benedict, church music comes to being because of the gift of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who creates church music. So, sana ma-experience ninyo na yung inyong pag-awit bilang choir member sa misa
parang inspired kayo ng Holy Spirit. Alam niyo yung description ni Pope Benedict sa church music? It is the sober inebriation of faith. Paglalasing ng pananampalataya. Bakit tayo nalalasing? Bakit kayo nalalasing? Ba't nalalasing? Nagsiselebrate kayo, di ba? Tuwan-tuwa kayo eh. Kaya naglalasing kayo. So, ganun ang description ni Pope Benedict, ang pagkanta ay parang we are so inspired by the Holy Spirit. Tayo mga lasing. Hindi na natin alam ginagawa natin. Tuwan-tuwa tayo. The church music is an inebriation of the Holy Spirit, paglalasing sa Espiritu. But it's sober. Hindi yung magwawala ka, hindi. Sober, yung tamang-tama na. Bakit? Kasama natin si Jesus. Maglalasing ka ba? Pagkatabi mo si Jesus, magwawala ka ba? Hindi. Sober ka. Tama-tama lang. May control. Ang ganda talaga. Si Pope Benedict. It is the inebriation of the Holy Spirit, of our faith, church faith. So, siguro makikita nito, ma-feel nito sa mga charismatic. Mga charismatic. Nung unang-una, nagsisimula ang charismatic na late 70s, ayaw ko. Seminarista ako. Ayaw ko. Parang mga lasing eh. No, kumakanta. Ako, traditionalist. Gusto ko talaga yung kantang simbahan. Sila, mga palakpak, tumatadya, sumasayaw, parang mga lasing. Ganun talaga daw. Ang church, huwag kayo maglalasing, magkakanta kayo. Yun ang description. Description lang. Yung diwa, yung parang tuwag-tuwa kayo, na gusto nyo talagang ipakita yung katuwaan ninyo sa Diyos sa pag-awit. Okay? So, number 3, Holy Spirit. Kasama ang Holy Spirit sa church music. It is the product. The Holy Spirit is the one who created church music. Number 4, at ito na. Sa Biblia, meron tayong aklat, Old Testament, na tinatawag na Song of Songs. Song of Songs. Pero kami isang pare, nung siya ay nag-masters. Ito yung minaster niya, yung pinag-aralan niya ito. Alam niyo yung aklat ng Song of Songs, Old Testament. Old Testament. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Pagmamahal ng dawang magsing-ibig. Song of Songs. So, kung babasahin ninyo, maikli na ito, 4 chapters na ito. Kung babasahin ninyo, baka may skandalo kayo. Ano yung ginagawa ng dalawang magsing-ibig, mag-boyfriend, mag-girlfriend? Ito yan. Song of Songs. At yung pari namin, na ito yung minaster niya, tuwan-tuwa siya. Sapagkat yung pagmamahal ng tao ay parang description ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Isinalin tulad yung pagmamahal ng dalawang magsing-ibig sa pagmamahal ng Diyos sa atin. It's so passionate, it's so lahat gagawin niya para maipakita ang pagmamahal doon sa kanyang iniibig. Okay? Song of Songs. Kaya, sa Bible, the Bible, alam nyo, is a book of love. And our songs are based on the Bible. So our song should be a description of love, an expression of love. Dali lang yung maganda sinasabi din siya. So una-una po, Song of Songs, pwede niyong basahin ninyo. The mystery of the love of God shines forth in that book of Song of Songs. Because it is a story, love story of God and His people. Human love was able to serve as an example of the divine love of God for us. At paano, kanina natin nakita ang pagmamahal ng Diyos? Kay Jesus.
Okay? So when you sing, make it an expression of love. So hindi lang kalasingan, kundi talagang kapag nagmamahal ka, puspusin yung action mo. Dalisay, no? Sincere kapag nagmamahal ka. So sana, ang pag-serve nyo ay laging may kahalong sincerity, yung energy, yung all expressions of love. Okay? So, singing in the liturgy is an expression of love based on the Bible and based on the example of Christ who gave Himself for us. At kung pag-uusapan natin si Kristo, ano kalimitan yung mga salita ni Kristo, pagmamahal? Ano yung mga stories niya about marriage? Marriage. So, ano ba yung marriage? Pagmamahalan ng dalawang tao. So, mahalaga ang pagmamahalan ng pag-ibig kay Kristo na sana dumadating din sa inyong choir, sa inyong pagkanta. Okay? So, that's number 4 about love. Number 5, kahawig na rin nung number 4. The singing of the church, the singing in the church, comes ultimately out of love. Dahil sa pagmamahal, kayo kumakanta. It is in the utter depths of love that produces the singing. Dahil kayo ay nagmamahal, kakanta kayo. Kaya siguro, yung may mapapansin ninyo, may mga choir member, may mga kumakanta. Walang gana. Hindi nagbubukas ng bibig. Sintonado. May pagmamahal kaya doon sa tao yan. When you sing properly, that is a sign that you love. You don't only love what you do, but you love God. When you sing in church, when you sing in church. So ito yung sinasabi niya. It is in the utter depth of love that produces the singing. Cantare amantis est. Singing is a lover's thing. Ang pag-awit ay ito sa mga nagmamahalan. So hindi kayo nagmamahal, hindi kayo kakanta. Hindi kayo kakanta ng tama, maganda, pero hindi kayo nagmamahal. Okay. The Holy Spirit is the Spirit of love, and it is the one who produces the singing. Church music is a product of the Holy Spirit. Yan sila sabi. Okay. So, siguro yung 5 yon ang magandang isa-isip niyo habang nagsiserve kayo sa choirs. So, number 1, it is about salvation. Iniligtas kayo ng Diyos dun sa pag-awit ninyo sa simbahan. And number 2, ito ay hango sa mga salmo na nilikha ni Haring David, na si Jesus mismo, at ito ay patungkol kay Jesus, pagsamba kay Jesus. Number 3, church singing is a product of the Holy Spirit. Ito ay galing sa Holy Spirit. Number 4, number 5, it's about love. Okay. So, yan ang parang theological basis ng singing in church. Now, ang sinunod ni Pope Benedict ay parang history. No, history. Na dumaan sa maraming proseso yung ginagawa natin ngayon sa simbahan. Nung unang-una, well, singing is just an expression kung ano yung nararamdaman ng tao, ng mga Kristiyano noon. Pero naging organized later on. Na one time, naging polyphony. Alam niyo polyphony? Yung mga parts. Soprano, alto, bass, baritone. Polyphony. Tsaka yung iba-ibang mga tono. Naging Gregorian. Alam niyo yung Gregorian? No. Naging dinagdagan ng mga instrumento.
No? Nagkaroon ng instrumento. At nagkaroon din ng maraming abuso. Kasi noon, nauso yung secular music. No? At humalo sa pagkanta ng simbahan. Kaya nag-decide ang simbahan noong Council of Trent, mga 16th century. Isang style lang ng pagkanta kapag nasa simbahan tayo, na nagmimisa tayo. And it is the Gregorian chant. The Gregorian chant lang ang parang pinakta ng simbahan. Itong style lang ang gagamitin kapag tayo ay sumasamba sa Diyos sa simbahan. Council of Trent and even Pius X. Okay? Ngayon, so yun yung parang conflict. Yun lang ba ang gagamitin natin sa simbahan, Gregorian chant? O pwede tayong gumawa ng secular music. Pwede natin haluin yung secular music sa style ng simbahan. Yun ang palaging conflict. No? Kaya hanggang ipapaliwanag din sa inyo ng mga susunod na speaker. Kung ano ang talagang mind ng simbahan, anong type of music ang bagay sa simbahan, church music, lalo na tungkol sa pagsamba sa Diyos. Okay? So yun yung sumunod na bahagi at sinasabi din dito, nabanggit yung rock music na ngayon ang estilo. So never, we will never embrace rock music in church music. Panghuli, ang sinasabi ni Pope Benedict is the one final point that the church music is a participation in the music of heaven. Yung pag-awit ninyo ay parang sumasali kayo, humahalo kayo sa mga ginagawa sa langit. Ano bang ginagawa sa langit? Isa lang. There is only one activity in heaven, to worship God. Wala nang iba. Wala nang iba. So yung may baka maniniwala kayo pag namatay na kayo at napunta kayo sa langit, itutuloy niyo yung ginagawa niyo dito sa lupa. Hindi. Wala na yan. In heaven, only one is important. God. Para ganito. God is in front. Lahat tayo nakaharap. At anong gagawin natin? We will only worship God. And part of the worship is singing. We will sing. Kaya yung mga anghel, anong ginagawa nila sa harap ng Diyos? For all eternity, singing. At nakikipahagi na tayo doon sa awit ng mga anghel. Kapag tayo ay nagmimisa, kapag inaawit natin, awit ang holy, ang santo. Holy, holy, holy. Yan lang ang awit ng mga anghel, ng mga tao sa langit na pagsamba sa Diyos. Holy. So, kaya ang minumungkahe, kung kakanta kayo ng holy, pagandahin niya. Pinakamagandang version na may magagawa ninyo. Sapagkat ito ay pagsali. Ito ay para kayo ay nasa langit na sumasamba sa Diyos. So in church music, there is the element of heaven. Kaya kita niyo, isa pa, hindi lang sa music, sa structure ng ating simbahan at yung mga nakikita niyo sa loob. So yung altar, di ba nasa harap? Ang altar, kung saan ginagawa yung ating pangsakripisyo ni Jesus, ang pag-aalay ni Jesus. Ang altar ay palaging mataas. Nakaangat, parang ganito may platform. Makikita ng mamaya, altar sa misa natin. Yung altar ay mataas. It's a symbol of heaven. At tayo, pumapasok tayo sa simbahan, may isang simbahan Ang ganda Kasi pataas. Mula sa labas, tas pataas, papuntang altar. That is a symbol of heaven. Tumataas tayo sa langit. At anong nakikita sa langit? Maraming simbahan, nasa harap? Sa likod ng altar? Retablo. Ano yung retablo? Nasa yung mga
santo. At sa gitna noon o sa itaas, nandun God the Father, at siyempre may crucifix, and Holy Spirit. Kasi sa langit, yan ang kaharap mo. Parang ganito, tayo, na pupunta sa langit. Ano yung nasa harap natin? Parang retablo. Nandiyan ang Diyos Ama, Diyos Anak, Holy Spirit, at mga santo. Kaya yung retablo sa mga simbahan, it's a sign of heaven. So, yung liturgy natin ay may kinalaman sa mangyayari sa katapusan ni heaven. So, lalo na yung pag-awit. At nabanggit ko yung holy na napakalaga. And, isama na natin yung Amen. Amen. So, kahit binabanggit natin, Amen, o ilaawit natin, yung Grand Amen, yun ay pagsama natin sa lahat na ginagawa sa langit ng mga anghel, mga santo, at mga tao. Okay? So yun yung last point ni Pope Benedict. Let us remember that we have something to do with heaven whenever we sing, when we perform church music in the church. There is a future dimension in our church music. Okay, so ito yung maganda na itong pinapahayag ni Pope Emeritus Benedict XVI. At katulad ng nabanggit ko, I will produce a parang notes para matandaan ninyo, i-review ninyo, balikan ninyo. So anytime you serve as choir in the church, isabuhay niyo yung mga elemento. Lalo na yung mga unang 5 characteristics of church music para naman maging meaningful at yung bang parang inaasam ninyo, you look forward to serving as choir in the church because ito yung nangyayari, ito kayo hindi lang kayo umaawit pero may maraming magandang nangyayari sa pag-awit. Okay, so ito yung gusto kong ipahati sa inyo. Siguro we will have another opportunity na may develop by other aspects of church music. Yung the spirituality of church music. Okay, thank you.